Basahin po natin ang salita. Ang sabi po dito, when Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of God, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He saith unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Let us pray. Lord, salamat po sa araw nito. Nawa ang bless mo ang inyong mga salita. Mapapurihan namin kayo, Panginoon. Salamat sa lahat ng kapatid namin dito. At may puso, Panginoon, na unahin ang panambahan at ang araw niyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya niyo. Nawa, Panginoon, madala kayo sa iyahan din namin panambahan sa inyong harapan sa araw na ito. Tawarin niyo nawa kami sa aming mga kasalanan. Iligsin kami, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya niyo. Ito lamang aming dalangin. Sa tamis sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Pagkatapos pong warningan ng Panginoon ng kanyang mga disipulo patungkol sa false teaching, naalala niyo po last Sunday, yung nalitulad yan ng Panginoon sa Liven, Libadura. Ngayon, hinatid sila ng Panginoon sa mas importanteng tanong na kailangan nilang sagutin. Inalis sila ng Panginoon sa lugar na napakaraming tao, sa ingay, dinala sila sa isang tahimik na lugar, at tinanong sila, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Pero hindi siya doon natapos. Ginawa niyang personal, ang sabi niya, Who say ye that I am? Sa tingin mo, sino ako? At itong tanong na ito, hindi niya tinatanong yung opinyon ng mga disipulo niya. Pero tinatanong niya yung katotohanan. Hindi ito tungkol sa impormasyon, pero tinitignan niya yung konbiksyon ng mga taong nagsasabing sila ay mga Kristiyano. Maraming tao ang may ideya patungkol sa ating Panginoong Kristo. Marami ang nag-a-admire sa Kanya, hinahangaan siya, nire-respeto siya, pero konti lamang talaga ang tunay na nakakaunawa kung sino siya. At ito pa rin ang problema at katotohanan sa ating kapanahunan. Yung passage na ito, kino-confront tayo ng isang tanong na hindi mo pwedeng ipagpaliban, hindi mo pwedeng i-ignore, at hindi ito kayang sagutin ng kahit sino para sa iyo. Dahil ito ang katotohanan. Kung paano mo kilala si Jesucristo, kung ano yung pinaniniwalaan mo patungkol sa Kanya, ito ang magdedetermine ng lahat ng bagay sa iyo. Ide-determine niya ng pananampalataya mo, ang pamumuhay mo, at higit sa lahat, yung eternidad na iyong kinakaharap. So may tingnan natin na unang ipinakita dito ng Panginoon, yung opinyon ng mga tao. Sabi niya sa kanyang mga disipulo, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin bilang anak ng tao? Sabi nila ng kanyang mga disipulo, yung ilan po, sabi sa inyo, kayo daw si John the Baptist. Yung iba sabi, kayo si Elias. Yung iba, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Pero ito yung katotohanan na gusto kong makita ng bawat isa. Hindi mahalaga kung ano ang opinyon ng tao sa ating Panginoong Kristo. Ang mahalaga ay kung ano yung sinasabi ng kanyang salita patungkol sa Kanya.
Hindi impormasyon yung hinahanap ng ating Panginoon kung bakit niya tinatanong yung mga disipulo. Pero pinapakita niya yung pagkakaiba ng opinyon ng publiko, opinyon ng mundo, opinyon ng mga tao, opinyon ng kung ano-anong relihiyon sa realidad na ipinapakita ng kanyang salita. Ang punto rito ng Panginoong Jesucristo, the truth is not determined by the opinion ng nakakarami. Amen. Hindi dahil sinasabi ng napakaraming tao na ito si Kristo, ito yung katotohanan. Hindi po. Kung pinopromote sa ating bansa na yung ating Panginoong Jesucristo ay isang effeminate, na walang kapangyarihan, na kailangan niyang makiusap sa iyo at kumakatok siya sa puso mo, na pwede mo siyang pagbuksan, na baka naman pwede mo siyang pagbuksan, hindi yon ang aking Panginoon. Hindi sila sinasabi ng mga Katoliko na dependent siya sa kung sino-sinong santo at kung sino-sinong Maria na mga tao lang din. Hindi yon ang aking Panginoon. Amen. Hindi yung sinasabi ng tao ang magdedetermine kung sino ang ating Diyos. Christ is never defined by human perception. Amen. He is who He say He is. Amen. Kaya yung theology natin, yung doktrina natin, yung pagkakakilala natin sa Kanya, hindi yan hinuhubog ng kultura. Hindi yan hinuhubog ng paniniwala lamang ng tao. Panginoon ang nag-reveal sa atin kung sino siya sa pamamagitan ng Kanyang salita. My Christ is not confined by being a baby in the manger. Amen. My Christ is not confined na kung saan kailangan dumaan sa kung sino-sinong pare o santo yung aking panalangin mo. Tingnan nyo itong posisyon ng mga disipulo rito. Napakaraming tao ang napakaraming sagot, pero lahat sila mali. Ang sabi ng iba, siya si John the Baptist, siya si Elijah, siya si Jeremiah. Ang sabi ng iba, siya ay isang propeta. Tingnan nyo, hostile ba yung mga sagot nila? Masakit ba yung sagot nila? Hindi. Actually, respectful pa yung mga tao. Nire-recognize nila si Jesucristo, you are significant. You are extraordinary. Pero mali yung kanilang pag-recognize. Kulang. Hindi ito yung ating Diyos. Ano yung punto? It reveals a critical doctrine. Posible na ina-admire mo siya, hinahangaan mo siya, mataas ang tingin mo sa Panginoong Jesucristo, pero hindi mo siya ganap na kilala. Amen. At wala kang relasyon sa Kanya. Alam nyo, hindi lahat na nagpipreach na binabanggit yung pangalan ni Jesucristo ay kilala nila si Jesucristo. Ano yung ginawa ng mga tao? Kung na-reject ba nila si Kristo? Hindi. But they misidentified Christ. Hindi nila inayawan si Kristo. Hindi nila binasto si Kristo. Hindi nila tinalikuran si Kristo, pero hindi nila kilala si Kristo. Ano yung punto? Pwede mong hangaan, i-acknowledge, i-recognize yung kapangyarihan niya, yung authority niya, yung uniqueness niya. Pero hanggat hindi mo nakikilala yung tunay na Kristo, hindi yan sapat. You must know Christ as the Son of the living God. That He is God. Pangatlo, yung mga taong nagsasabi na siya si John the Baptist, si Elijah, isang magaling na propeta, sincero ba sila? Sincero sila. Totoo yun sa kanilang mga puso. But sincerity is not truth. Nung bata-bata pa ang inyong pastor, mahilig talaga siyang makipag-debate. Alam kong mali, kasi tinuro ko nga sa apologetics, hindi ito pakikipag-debate. We are not to win debates, we are to win souls. Pero nung bata-bata pa ako, immature pa ako Kristiyano, hindi ko makipag-debate. At the end of the day, pag hindi na makakawala yung kadebate ko na ibang mga relihiyon,
Ang sasabihin nila, ang mahalaga, sincero tayo. Katoliko man ako, Baptista ka man, kung ano man ang religion natin, ang mahalaga, pare-pareho tayong sincero. Na naniniwala tayo kay Kristo, pero hindi. Even if you express what you truly think to be true, kung hindi yan align sa salita ng Panginoon, it is not true. Sincerity does not make it true. No, this establishes an important biblical principle. Yung katotohanan ng kung sino yung Diyos, hindi yan binavalidate kung gaano kasinsero yung taong nagsasalita. It is validated kung talagang inireveal ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili dito sa taong ito. You can be sincere, you can be convinced, you can be confident sa paniniwala mo, but you can still be wrong about Christ. Kahit naman si Kibuloy, sincero siyang naniniwala na siya ang anak ng Diyos. But it does not make him correct. Ano yung punto? Hindi ko po sinisiraan yung ibang religion. Pero ang sinasabi ko, yung pananampalatayang nagliligtas, hindi yan binubuo sa reasoning at speculation lang ng tao. It is built sa kung ano yung nireveal ng Panginoon sa kanyang salita. Itong passage na ito, tina-challenge tayo. Kahit tayong mga Baptista, tayong mga Kristiyano, aminin man natin sa hindi, may tendency tayo na i-define ng Panginoong Jesucristo sa kung paano natin gusto, sa opinion natin, sa impluensya ng kultura, sa personal nating paniniwala. Maraming Kristiyano, kahit mga Baptista, anong tingin sa Panginoon? Takbuhan ko lang kapag may pangangailangan. That is not Christ. Christ deserves our all in all. He is the Son of God. He is the King of Kings. We are not to define Christ. Maraming tao sa ating kapanahonan ang tingin kay Kristo, magaling lang na guro, propeta, mabait lang siya, moral example lang siya, spiritual leader lang siya, but that is not Christ. Christ is the Son of God. He is God Himself. Amen. Ano yung pinupunto ko? Yung danger, hindi yung harap-harapan mong ire-reject ang ating Panginoon. Pwede mo siyang tanggapin, pero binabawasan mo yung pagkatao at pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ano yung punto? To accept Christ as anything less than of who He truly is. Hindi po yan tama. Yung ibig kong sabihin, kung tatanggap ka sa Panginoon, pero Kristo na tinanggap mo, mas mababaw sa kung sino talaga yung tunay na Kristo, hindi yan tama. Yung ko yung isang sample. Sabi ko nga sa inyo, katulad nila kay Buloy, extreme yun at napakadali yung i-point out. Pero kung ikaw bilang Kristiyano, kung ang tingin mo sa Panginoong Jesucristo ay parang isang vending machine, na kapag naghulog ka ng tithes, ay sasagutin niya yung panalangin mo. Kung ang tingin mo sa Kanya ay parang genie, na kapag may problema ka, pwede mong himasin yung Panginoong Jesucristo, manalangin ng konti, at sasagutin ka niya. Hindi yun ang Kristo ko. You are to submit to Christ. Amen. Whether or not sagutin niya ang panalangin mo, whether or not tulungan ka ng ating Panginoon, whether or not maganda o pangit yung kalagayan natin, we are to submit to Christ. Amen. Dahil siya yung tunay na Diyos. Kahit yung daan ng kaligtasan, ilang ulit ko nang marinig. Magpipreach, mag-evangelize, kumakatok ang Panginoong Jesucristo sa puso mo, baka pwede mo siyang pagtuksan. Sino ka? Kung gusto niyang pumasok, papasok siya. Amen. Yun ang ating Diyos. Hindi ikaw yung masusunod.
Amen. Kahit ako, nung bata ako, hindi ako yung magde-decide kung ililigtas ako ng Panginoon. Kung pinili niya ako, ayaw ko man sa hindi. At ang katotohanan niya, lahat ng tao ayaw kay Kristo. Amen. Walang Kristiyano ang gusto kay Kristo. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo ayaw ng kabanalan. Lahat tayo ayaw ng relasyon sa Kanya. Hindi siya kakatok sa iyo at makikiusap. Siya ang Diyos at hindi ako. Ito yung punto. You can be sincere about Christ. You can be respectful about Christ. And still be completely wrong about Christ. Amen. That is why binago bigla ng Panginoon yung kanyang tanong. Para bang sinasabi niya, sige, kalimutan natin yung sinasabi ng lahat ng tao. Ang sunod niyang tanong sa kanyang mga disipulo, sa tingin mo, sino ako? Sabi niya, who do you say that I am? Pero sa the end of the day, hindi po tatanungin sa inyo ng Panginoon ano yung sinasabi ng mundo sa akin. Hindi tatanungin ng Panginoon ano yung sinabi ng mga Katoliko tungkol sa akin. Hindi niya sasabihin ano yung tingin ng iglesia mo tungkol sa akin, ng church nyo, ng Blessed Grace tungkol sa akin. Balang araw, tatanungin ka Panginoon ng Panginoon. Ikaw mismo, ano ang tingin mo tungkol sa akin? Amen. Ikaw bilang tao, yung kaluluwa mo. Hindi si pastor yung tatanungin, hindi yung church natin yung tatanungin. Hindi kung sino-sino relihiyon, ikaw mismo ang tatanungin ng Panginoon. Because faith is personal. Salvation is personal. Hindi sapat na alam mo kung ano yung pagkakakilala ng ibang tao kay Kristo. At some point, ikaw yung tatanungin niya at hindi mo pwedeng iwasan yung tanong, paano mo ko kilala? And the truth you know about Christ, hindi yan i-determine ng kultura mo, ng pamilya mo, ng environment mo, at kahit ng iglesia mo. It requires a personal response. Amen. And take this preaching as Christ asking you, kilala mo ba ako? Dahil kung hindi, ako mismo ang magsasabi sa iyo. Kung hindi mo siya kilala, hindi ka pupunta ng langit. Kapatid, walang ibang pwedeng sumagot para sa iyo. Ito, diniretso na yung mga disipulo, kayo, ano ang tingin nyo sa akin? Bawat isa kayo, each person, you answer to Christ personally. Hindi ko pwedeng sabihin sa Panginoon, Panginoon, ligtas naman ako. Sama mo na yung mga anak ko. Ay, ako bilang pastor, si Cinco at si Franco, haharap sila sa Panginoon sa sarili nila. Hindi ako. No one is saved sa pamamagitan ng pananampalataya ng iba. Hindi pananampalataya ng magulang mo, ng iglesia mo, ng community mo, hindi. Ikaw mismo tatanungin ka ng ating Panginoon. May personal ka bang conviction kung sino si Kristo? At yung tanong na ito, it demands a response. Kung sa tanong ko ngayon, kung sa tanong ng Biblia, kilala mo ba siya? At tahimik ka lang, wala kang maisagot. Hindi yan neutral. Charles, pag tinanong kita, kilala mo si Emil? Hindi ka sumagot. Siyempre, hindi mo kilala, kaya hindi ka sumagot. Your silence is an answer. Sa bawat isang linggong ipinapakilala ko si Kristo, itinuturo ko ang daan ng kaligtasan. Malang araw tatanungin ka ng Panginoon, kilala mo ba ako? Kung hindi ka makakasagot, bakit ka papapasukin ng hari sa kanyang palasyo kung hindi mo siya kilala? Amen. Ano yung punto? Kapatid, every Sunday is a decision. Sa bawat oras o araw na naririnig mo ng kanyang salita,
Kailangan mong mag-desisyon. Kailangan mag-respond ng puso mo. To delay your decision is to resist Christ. To avoid answering yung tanong, kung iiwasan mo yung tanong, you are rejecting Christ. Walang middle ground. Alam mo, hindi niya tinatanong yung mga disipulo, pwede niyo ba ako i-consider na ako ang Diyos niyo? Hindi. Kung bakit niya yung tinatanong, ang hinahanap niya, confession. I-proclaim niyo na ako ang inyong Diyos. Kapit hindi na doktrina lang yung pinag-aaralan natin. Hindi na theology. Yung tanong na ito, hindi ito theology lang. Hindi lang ito sa isip. Tinatanong kanya ng personal mong realidad. Unawa ng Panginoon, pwede nating pag-usapan si Kristo. Pwede nating aralin si Kristo. Pwede nating ituro si Kristo. Pero kung hindi mo sinasagot na kilala mo siya, hindi ka ligtas. Maraming tao, they rely on second-hand faith. Pananampalatayang minamana lang o pinapasa lang. Kung ano lang yung marinig nila sa simbahan, kung ano lang yung matutunan nila sa simbahan, kung ano lang yung pinaniniwalaan ng katabi nila sa simbahan. But Christ is not asking you kung ano yung natutunan nyo. Ang tinatanong niya, kilalaan nyo ba ako? The question is not about what you know, but what you believe sa puso mo kung sino ang tunay na Kristo. Pangatlo, yung sagot ni Peter, Thou art the Christ, the Son of the living God. Yung pananampalatayang tunay na nagliligtas, nakaangkla yan sa confession kung sino talaga ang ating Panginoong Kristo. Ano, himayin natin kung ano yung sinabi ni Peter. Sino daw siya? Thou art the Christ. Did you know that Christ, hindi po yan pangalan. Ang pangalan niya, ang tunay na pangalan ni Christ ay, yung human name niya ay Jesus. Yeshua. Sinabi niyong Christ, Messiah, the Savior, nakakagligtas. Ano sinasabi ni Peter? Panginoon, you are not John the Baptist, you are not just a teacher, you are not a rabbi, you are not just a preacher or a pastor. Ikaw yung anointed, ikaw yung pinili na magliligtas sa amin, ikaw yung tutupad ng plano ng inyong Ama ng kaligtasan. Nung tinawag niyang Kristo, si Jesus, hindi lang ito titulo. Doctrinal statement to na kung ano yung tunay kong pinaniniwalaan. Ikaw yung tutupad ng propesiya, ikaw yung tutupad ng kaligtasan, ikaw ang punot, dulo, kung bakit ako makakarating ng kalangitan. Yung tunay na pananampalataya na nagliligtas, nakaangkla sa identity ng Panginoong Jesucristo kung paano siya ipinakilala ng Biblia. Gusto nyo ng daan ng kaligtasan? Gusto nyo mapunta sa langit? Simple lang. Maniwala ka na si Kristo lang ang daan ng kaligtasan. Itaya mo yung eternidad ng kaluluwa mo sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil hindi lang siya tagapagligtas, hindi lang siya Christ. Ang sabi doon, you are the Son of the living God. Hindi lang ina-affirm yung role ng Panginoon sa daan ng kaligtasan. Sinasabi niya, ikaw ay divine, ikaw ay Diyos. Alam niyo, mali yung pagkakaintindi ng mga tao sa Son of the living God. Alam lang nila siya yung Diyos anak. Pero hindi. Pag sinabi mong Son sa Biblia, ipinapantay mo siya kung saan siya Son. Pag sinabi mong Son of God, you are God. You and your Father are one. Ito yung doktrina. Christ is God. Walang lumikha sa Kanya. Hindi siya propeta, siya ang Diyos. Yung kaligtasan at yung kakayanan niyang magligtas, nakaangkla kung sino siya. Yung Diyos na handang ibigay ang buhay niya para sa iyo. Yung statement dito ni Peter, napaka-direkta at napaka-personal.
Walang alinlangan, walang hesitation, hindi to speculation. Ito talaga yung pinaniniwalaan niya. Ano yung punto ko? Yung daan ng kaligtasan hindi malabo. Ano yung punto ko? Hindi pwedeng kakainin natin yung sinasabi ng mundo. Okay lang kahit anong paniwalaan mo, sincero ka naman. Ako naniniwala ako na kapag nangungisal ako, nag-sorry ako, nanalangin ako, mapupunta ako sa langit. Ako naniniwala ako na kapag gumawa ako ng mabuti, pupunta ako sa langit. Walang pakialam ang Panginoon sa kung ano yung paniniwalaan mo. Hindi ikaw yung magdidikta kung paano ka makakapunta ng langit. Dahil hindi tayo ang Diyos. Isa lang yung sinabi niya, walang ibang daan ng kaligtasan kung hindi ang kamatayan ng nag-iisa niyang anak na si Kristo. This passage confronts us. Kailangan ng tamang kaalaman upang manampalataya tayo ng tama. Anong sabi ni Jesus Christ? Natuwa siya nung narinig niya yung sagot ni Peter. Sabi niya, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in yung kaalaman at pananampalatayang nagliligtas." Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Hindi nanggaling sa iyong laman at dugo. Hindi nanggaling sa tao. Not of human effort. Hindi good works ang nagliligtas. Hindi kabutihan. Hindi pamimigay ng kayamanan. Hindi pagiging selfless. Hindi pananalangin. Hindi pagluhod sa simbahan ang nagliligtas. Ano ang nagliligtas? Yung buksan daw ng Ama niya sa langit ang kaisipan ni Pedro na maunawaan na si Kristo lang ang nagliligtas. Yung tunay na pagkaunawa ng salita ng Panginoon, hindi sa laman, hindi sa utak, hindi sa talino, hindi sa edukasyon. Alam niyo kung bakit napakaganda ng salita ng Panginoon? Hindi mo kailangan maging aral para maligtas ka, para maunawaan mo. Ang daming taong sobrang talino sa mundong to na hindi nila nauunawaan na si Kristo ang nag-iisang tagapagligtas. Hindi experience, hindi exposure. Hindi ka kang linggo-linggong nandito at naririnig mo yung salita niya at nag-aaral ka at nauunawaan mo yung mga doktrina, and yet you still do not know Christ. Dahil yung limitasyon ng salita ng Panginoon, hindi dahil kulang yung salita niya, kung hindi sarado ang puso ng mga tao. Sabi doon, yung tunay na pagkaunawa galing sa kanyang Ama. Alam niyo kung bakit galing sa Ama? Dahil yung makakaunawa lang yung pinili ng kanyang Ama. Amen. Ito po yung masakit na katotohanan. Hindi lahat ng tao ligtas. Hindi lahat ng tao makakaunawa. Hindi lahat ng tao ni-reveal yung Kristo sa kanila. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi lahat ng tao pinili ng kanyang Ama. Kaya mapalad ka. Yung tunay na pananampalataya, it is not your work, it is God's work sa puso mo. Amen. Kung tunay mong unawa kung sino siya, wala kang ibang response kung hindi isang matinong pananampalataya. Amen. Kung na-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa iyo, ang mararamdaman ng puso mo, conviction. Hindi lang informasyon sa utak, conviction ng puso. Kung maramdaman mo na kapag nagkasala ka, nanunukot ka, nasasaktan ka. Hindi dahil nakonsensya ka, pero dahil unawa mo, ang nasasaktan mo, hindi lang yung sarili mo, kung hindi yung Diyos na nagligtas sa iyo. Conviction ang ibinibigay ng Panginoon, hindi lamang kaisipan. At kapag nireveal ng Panginoon yung kanyang sarili sa iyo, nauunawaan ng puso mo
na persuade yung isipan mo at yung kagustuhan mo na babago na. Yung mga dating bagay na nagpapasaya sa'yo, ayaw mo na. Dahil yung tunay na pananampalataya, hindi lang knowledge, hindi lang talino, kundi isang puso at buhay na binago ng ating. Ito yung pinakagusto ko sa sinabi ng Panginoon. And I say also unto thee, that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Paano binuo ng Panginoon ang kanyang iglesia? Kay Pedro at sa bawat isang taong kanyang iniligtas. Pati hindi kayo matutuhan. Hindi tayo ang may-ari ng iglesia mo. Hindi ako ang nagbuo ng iglesia ito. Sabi ng Panginoong Kristo, I will build my church. At ang bato na ginamit niya, pagbuo ng kanyang iglesia, ang bawat isang kaluluwang nakakilala at iniligtas ng ating Panginoong Kristo. Maraming tao kung saan mababaw yung pagkakaunawa nila ito. Lagi lang nilang sinasabi na dahil sa verse na to, kung tunay tayong iglesia, magtatagal tayo dahil sabi ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against it. Lagi na lang gano'n. Pero hindi nila unawa kung bakit. Alam niyo kung bakit? The gates of hell shall not prevail against our church. Dahil yung bumubuo ng iglesia ito, mga kaluluwang binayaran ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi niya hahayaan kahit ang kamay ni Satanas at ng impyerno ang makasakit sa bawat isang taong inalayan niya ng kanyang dugo. The church is built by Christ. It is built on the truth of Christ. And it is secured by Christ. Kapatid, itong church natin hindi ito laro. Kung bakit natutuwa akong makita ang bawat isa na mananampalataya at kaluluwa na nandito ba dahil hindi tao ang nagdisenyo ng ating iglesia. Ang pinagmulan niyan, mga kaluluwang iniligtas. Mga kaluluwang katulad ni Pedro na nagsasabi, Thou art Christ, the Son of the living God. At kung bakit magtatagal yung iglesia natin, dahil hindi yung abilidad ng inyong pastor na magturo, nagpapatuloy ng iglesia ito. Kung hindi yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Our church will never have pride. Hindi tao ang bumuo nito. Hindi sistema ng mga programa ang magsusustain dito. Kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, upon this rock. At sino yung rock? Ano yung rock? Yung katotohanan na pinroclaim ni Peter. The Christ, the Son of the living God. Alam niyo kung ba't magtatagal ang isang iglesyang totoo? Dahil hindi yung personality ng mga leader at pastor yung tinitignan nila. But the person, the revealed person of the Lord Jesus Christ. Kabalik tayo sa sagot ni Pedro, Thou art the Christ, the Son of the living God. That is why we protect our doctrines, our belief, the truth. Siguro marami sa inyo naninibago, ano ba naman itong church na to at pastor na to, lagi na lang dinidikdik yung totoo, yung doktrina, yung katuruan, yung salita. Sa ibang iglesia na napuntahan ko, kakanta lang kami, masaya lang kami, chami-chami kami. Bakit ganito sila ka-stricto sa turo? Dahil ang sabi ng Biblia, upon this rock, take away yung truth ng person ng Panginoong Jesucristo. Kahit gaano pa tayo karami, kahit magtatalon pa tayo dito at magsasayaw tayo, anong ginagawa natin? Nagpaparty na lang tayo. It is not a church, it is a social gathering. Kahit anong istruktura, tanggalan mo ng matinong pundasyon, babagsak. Sabi ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail against. We will face opposition.
Sometimes nagagalit pa sa loob ng ating iglesia. Pero walang bagay ang tatalo sa kamay ng aking Panginoon. Kapatid, kung unawa mo yung pinagulin ni Peter, unawa mo na yung confidence mo personally bilang isang Kristiyano and congregationally bilang isang iglesia, wala sa tao, wala sa sistema, kung hindi sa pangako ng persona ng ating Panginoon Jesucristo. Dito po natin tatapusin. Sabi niya, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and charge he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Sabi doon, walang ibang pinagkatiwalaan ng katotohanan ng Panginoon Jesucristo kung hindi tayo. Sabi doon, wala sa kamay ng kahit kaninong tao ang susi papunta sa kaharian ng langit. Tayo lang. Nung pagpasok mo sa kaharian ng Panginoon, sa pamamagitan lamang ng katotohanan na alam mo sa persona ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ito yung message ng iglesia natin, hindi ito basta-basta preaching lang. Yung masunod na sinabi niya, bantayan nyo, palaganap nyo, yung katotohanan ng aking yung truth na meron tayo, that Christ is the Son of the living God. Sabi doon, it is binding and loosing. Anong ibig sabihin? Pag narinig mo yung katotohanan ng kung sino siya, it demands a response. Kung mananampalataya ka, it will bind you into heaven. It will bind you into Christ. At the moment na hindi ka sumagot o ayawan mo siya, you will lose your own soul. Mawawala sa iyo ang sarili mo. Hindi tinapos ng Panginoon. Na nag-confess ka, Peter, bubuhin ko ang iglesia, matatag kayo, hindi. The moment you confess about Christ, dito pa lang magsisimula ang tunay ng buhay. Amen. Yung katotohanan. Kahit sinong tunay na Kristiyano ng tabi, bago sila maging Kristiyano, para silang patay. Sunod sa agos ng mundo, sunod sa tawag ng kaibigan, sa layaw ng mundo, sa tradisyon ng pamilya. Pero naging Kristiyano sila, dito nila nakita yung tunay na buhay. Sensitibo na sila pag nagkakasala sila. Unawa na nila yung tama at mali. Alam nila yung dapat nilang gagawin. Na yung tunay na confession, katulad ni Peter, hindi natapos sa kanyang bibig. Ipinakita niya na yung katapatan niya kay Kristo. Yung submission niya, yung pagpapasakop niya kay Kristo. At yung commitment niya nasa katotohanan ni Kristo. Dito ko po tatapusin. Sino ang Panginoong Jesucristo para sa iyo? At ano yung gagawin mo sa katotohanan na alam mo? Tinatanong ka ngayon ng Panginoon. Wala na sa kamay ng pastor mo yung responsibilidad kung paano kayo sasagot. Pinapasa ko sa inyo ang bola. Hindi ka pwedeng maging neutral. Hindi mo pwedeng sabihin, I will delay. Baka bukas ko na lang sagutin yung tanong pastor. Dahil hindi mo alam kung gigising ka pa bukas. Amen. Sinabi ko sa inyo ang katotohanan kung sino siya. Responsibilidad mo kung tatanggap ka o hindi sa ating Panginoon Kristo. Isa lang ang daan ng kaligtasan. At yun ay sa pamamagitan ni Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Amen. Pinalangin ko. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa lahat ng biyaya mo. Natawag naman
sa aming mga kasalanan. Bless mo po ang aming kapo, ang pagsusuli namin sa inyo, pagbabalik namin sa inyo, mga pagkain pagsasaluhan, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya niyo. At nawa napapurihan namin kayo at nataas namin, Panginoon, ang persona niyo. Salamat, Panginoon, at nawa ay magdala ng kaligtasan ng mensahe niyo. Salamat, Panginoon. Ito lamang ang aming dalangin. In Jesus' name we pray.